Anong mensahe ang kailangan nyong malaman ngayon? O within 1 week from now? Ano to? Long distance? O magiging cold? Kung long distance, either magpa-plan, magkita, o may someone na magbi-visit, na magkita. Parang traveling. Ganon. Para sa iba sa inyo, kasi may bakasyon. Distance, bakasyon. Ibang senaryo naman, kung nasa long distance, relationship, may someone na magiging cold dito. Ay, may someone else tayo. Honeymoon, ano yun? Di ano yan, bago-bago pa lang yung mga yan. So, third party situation, kung dito tumama sa inyo, ay pwedeng sa someone na kakilala ninyo. OMG. Pero ito mukhang nasa honeymoon phase pa lang sila. So, bago-bago pa lang yan. Mga less than 1 year. Yung connection nila. Probably less than 6 months. Pero kung wag natin to isama, ito lang. May someone na attend ng wedding. O baka naman yung someone na to na pumasok sa third party situation ay ikakasal na. Kaya may ano dito. Attending someone's wedding. So, case to case basis. Pero kung isasama naman natin to dito, kaya pala cold. Yung nasa long distance relationship na sinasabi ko kasi may someone else pala. Bago lang sila. OMG. Ito sexuality. Caution. Ano to? So again, ulitin ko, kung dito tumama sa inyo ay sa someone na kakilala ninyo na parang naguguluhan sa sexuality. Hindi niya alam kung anong gender niya. For some reason, naguluhan siya. O who knows, baka yung someone else dito ay kaparehas niya ng gender. Kasi pwede rin yun, di ba? Someone else, third party, ay kapareha ng gender. May case na ganyan, babae sa babae, pero ang asawa niya ay lalaki. O lalaki, kinasal sa babae, pero yung someone else ay pare sila ng gender. Pwede rin tong ang third party ay best friend. Diba? Pare silang gender. O ka-close, super close. Pero limited information o case lang to. So
sa kung sino man ang tatamaan nito. Hindi naman lahat. Pero nangyayari pa rin, di ba? Kaya sabi dito, caution. So, ganito na lang. Kung yung iba sa inyo ay, yun nga, parang nakakaramdam ng something, parang intuition, dun lang tatama to sa someone na yon na nakakakutob. Pero kung di ka naman kinukutuban, bakit kakabahan, di ba? Iba na ang gamitin natin. Ito na. Nagamit tayo ng tarot. Saan ba mapwesto to? Gamit tayo ng tarot. Maiba lang. So, dito may Four of Water. Eight of Fire. Ano to? Eight of Fire. Mukhang tatama to dun sa nasa long distance relationship. Sabihin natin ang someone else o third party ay kasama lang niya. Yung pwede niya makasama. Kasi hindi naman sila malayo sa isa't isa. Yun ang reason bakit nagkaroon ng someone else due to distance. Kaya nawala ng affection dito. Dahil problem nga ang distance. O iba na ang gusto. Kasi arrows of love to eh. Kaya nawala ng interest. Kasi nga, sabi ko nga kanina, probably less than 6 months yung connection nung nasa third party situation. Kasi parang magkakakonektado to. To lahat yata to. Ito, Knight of Fire. Five of Water. Well, may Knight of Wands tayo. Magkasama pa rin to. Lahat ng sinabi ko, iisa lang yung subject. Long distance relationship. Pero, sabihin natin, ayun nga, mapusok yung someone dito. Magiging on and off ang connection nila. Tapos, ito, kung sino man yung lolokohin, magiging sad. Sino bang di magiging sad pag niloko? Disappointed. Ayan, umiyak. Malalaman niya rin to. Malamang. Ay, iyak dito. 8 minutes na, magna-9 na. Sige na nga, isa pang spread. Oy. 10 of Water, 5 of Fire. Ganda nito, pero ito problema natin. Competition, sabi competition. Sa bagay, may on and off connection tayo dito. Ang dating reconciliation kasi to. Kaya lang nga, kahit magkaayos pa, may competition. Ano ba yan? Nakakainis naman. Parang laging nakikipag-compete sa atensyon noong nagloko. Nagkaayos pa, tapos ganito lang. O baka naman ayaw umalis nung third party. Nilalandi niya.
sabihin nating nilalayuan na noong nagloko. Pero for some reason, makulit nga yung third party, yung someone else dito. Ayaw niya tantanan yung yung nagloko. Hinakit niya siguro. Kasi rivalry rin yan eh. Last spread na eh. Pero, kahit anong gawin ko, pangit talaga yung lumabas. Advice na nga lang. Kuha tayo ng advice. Isang card lang. Advice sa ganitong situation, transformation. 16 ay the tower. O tower. So, anong advice dito? Kailangan mong magising. Magising sa katotohanan na kasi parang wake up call to eh. Kailangan nang magising sa katotohanan na mukhang di na maayos tong connection na to. Lalo na kung paulit-ulit na lang yung ginagawa. Alam mo yun? Hindi na nagbago. Yun ang advice dito. Realization, liberation, life change. Change kasi to. Kaya transformation. Kailangan ng pagbabago. Siguro bigyan ng ultimatum para magtanda. Kailangan mong lumayo sa kanya. Paano kung long distance nga? Di magkalayo talaga to. Di wag kausapin ng ilang araw. Ang masama kung di siya mag-reply o mag-text. Adi, at least, alam mo na kung saan lulugar. Diba? Ibig sabihin lang, di ka mahal. So, ba't ipipilit pa, diba? So, yan. Wake up call. Realization, life change, liberation, transformation. Ayan ang advice. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.